ating pong paksa sa hapong ito ay isa na namang matindi at magbibigay sa atin ng sulyap sa ating Panginoon at makikita din natin kung paano niya tayo pinalalago at paano niya pinapangasiwaan ang ating iglesia. Noong nakaraan, nakita natin kung paano yung pananampalataya ng mga disipulo ay nasubok doon sa bagyo, sa unos. Yung pong mga nangyari sa mga disipulo, sa kanyang mga alagad ay mga pagtuturo na mahahanguan din natin ng ating mga katuruan ngayong mga panahong ito. Nagsimula tayo doon sa mga talinhaga o mga parables na ang ating sabi, ang Panginoon ay unti-unti nang nakafocus na lamang doon sa mga taong nakikinig at nagbubukas na kanilang puso sa pakikinig sa Panginoon. Ang talinhaga ay isang makalangit na katotohanan na nagpapakita ng katotohanan ng Panginoon. Ngunit pag hindi pinaliwanag ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, hindi lahat ng nakikinig ay makakaunawa. So nakita natin na maraming nakikinig sa Panginoon, ngunit hindi naman nagkakaroon ng intensyong makasunod, kaya pinifilter niya na kung sino yung bibigyan niya ng katotohanan. Ang mga taong nakakapakinig, ngunit ayaw namang sumunod, ay hinaharangan na niya ang pangunawa. Ito po ay napaka-importanting prinsipyo na dapat nating matandaan. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, ngunit meron ding hangganan ang kanyang pagtawag sa mga taong nagmamatigas ang puso. Hindi natin dapat itong abusuhin. Mula nga po doon sa Kapitulo 13, nakita din natin na ang pagsasanay ng Panginoon, ang kanyang ministeryo, God's ministry is focused on the disciples. Karamihan po ng nakinig sa Panginoon ay hindi nakapasok sa kalangitan sapagkat ang gusto lamang nila sa Panginoon ay ang mga benepisyong idinudulot ng kanyang mga mirakulo, pagpapakain, mga himala. Ngunit pag sinabi ng pagbabago na ng buhay, pagsuko ng kasalanan, ayaw na nila. Kaya nakakapanghinayang na yung mga taong inabot ng unang pagdating ng Diyos, ng Mesaya, ay hindi rin nakakilala ng tunay sa Diyos at ngayon ay naandun sa impyerno at pinanghihinayangan ang sinayang nilang pagkakataon. At nakita natin sa pagtutuon ng pansin ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, nakita natin nung pagpapakain ng Panginoon doon sa 5,000. Hindi lamang 5,000, kundi 25,000 mga tao. Nakita natin ang pagsasanay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng paglalabas ng kanilang mahinang pananampalataya. Natatandaan niyo po ba nung sinabi ni Jesus kay Philip na saan tayo kukuha ng ipapakain? At matapos makita ng mga disipulo ang kapangyarihan ni Jesus, ang sagot nila, imbis na, ikaw naman, Lord, sinusubok mo kami, alam naman namin, kayang-kaya mong pakainin ang kahit ilang tao, binuhay mo na nga ang mga patay. Imbis na napalakas ang kanilang pananampalataya, anong nangyari? Sinabi nila, ay hindi po namin alam. At nung naipakmalas nila ito, ang ginawa ng Panginoon, gumawa ng himala na hindi lamang sumubok sa kanilang pananampalataya, kung hindi napahiya sila at ang resulta po nito, actually, lumakas ang kanilang pananampalataya. God will bring us to the brink of testing. Dadaling ka niya doon sa lugar ng pagsubok at pag ikay nabigo, actually, ang gagawin niya, palalakasin ka niya. At ito rin ang ating nakita doon sa bagyo kung saan ang mga disipulo ay natakot dahil sa unos. At dahil takot na takot sila, ang Panginoong Hesus ay nilapitan sila at anong ginawa ng Panginoong Hesus? Naglalakad sa tubig. At sila'y natakot ng lubha. Sa pagkakataong iyon, actually, ang mga disipulo ay nagpapamalas na ng panimulang malakas na pananampalataya. Sapagkat nung sila ay naandun sa unos, inutusan sila ni Jesus na sumakay sa bangka at pumalaot at tumawid doon sa Capernaum, imbis na magduda, actually sumunod sila. Kahit na ang utos sa kanila ay medyo delikado. Sumakay kayo sa bangka, kahit medyo madilim na,
Kahit medyo bumabagyo na, ang sabi siguro nila, huy, napahiya na tayo nung hindi tayo nagpamalas ng pananampalataya sa pagpapakain, mabuti pa sumunod na lang tayo. At kanilang natuklasan, at dapat din nating matuklasan na ang paglago ng ating pananampalataya ay nangyayari pag tayo'y sumusunod sa mga mahirap na pagsunod, the difficult obediences. Sabi nila, may bagyo, dumidilim na. Pero dahil sinabi ni Jesus, para hindi na tayo muling mapahiya, basta inutos ni Jesus, tayo'y sumunod. Sumunod sila. Ang sabi sa talatang iyon, kahit na the winds were contrary, medyo delikado na. At ganun din si Pedro, ay nung sinabing, lumabas ka dyan sa bangkang yan at lumakad, sinabi mo, si Pedro, mahina ang pananampalataya, lumubog. Ikaw kaya, hindi lalabas ka dun sa bangka? Palagay ko, hindi ka lalabas dun sa bangka. So, ang mga disipulo ay nagsisimula ng lumakas ang pananampalataya. Medyo gegewang-gewang pa rin. So, makikita mo dito, sa ating pagre-review, na ang Panginoon gumagawa itong mga sunod-sunod na kabanata ng mga mirakulo at ng kanyang pagsasanay sa mga disipulo. Ang ginagawa niya, pagsubok, mga paghihirap, at tapos mirakulo, at ang nangyayari, pagpapalakas. At ganyan ang gagawin din sa atin ng Panginoon. Maraming galaw ang Panginoon sa ating buhay na may layuning pangpapalakas sa atin. Nakita din nila na si Jesus ay Diyos. Ang Panginoon ay kinontrol niya na ang unos, nakita nila na siya ay Diyos. At ito ay importante nilang makita dahil 1 year from that time, from chapter 14 and 15, ang Panginoon ay wala na. At ang gagawa ng trabaho ng paglaganap ng Ebanghelyo ay nakasalalay na sa balikat ng mga disipulo. Kaya sinasanay sila. Binibigyan sila ng kung ano-anong pagsubok ng pananampalataya para ang resulta ay malakas na pananampalataya. At sinabi ko na sa inyo na lahat ng disipulo, na akala mo dito sa mga kabanatan to, ay mahihina ang pananampalataya. Sa kahuli-hulihan, lahat to ay namatay ng martyr's death. Alam mo ba yung martyr's death? Kamatayan ng isang martyr. Ibig sabihin, marami sa kanila may pagkakataong hindi mapaslang ng kalaban kung kanila mang itatatwa si Jesus. Ngunit sa lakas ng kanilang pananampalataya, dahil sa pagsasanay sa kanila ni Jesus, sila ay naging matapat hanggang sa kahuli-hulihan. That is how God trains His men. At ganyan din ang ginagawa sa atin sa gitna ng ating mga pagsubok. Pag nanalig tayo sa Panginoon, Lord, kaya mong i-provide ang aking kakanin. Lord, kaya mo akong sagipin sa unos ng aking buhay. Hindi mo napapansin sa pagsunod mo, sa mga mahihirap na pagsunod, sa pananampalataya mo, sa mga pagkakataong mahirap manampalataya, nagiging solid ka as a Christian. At wala na pong ibang paraan. Sana hindi ganun. Sana meron lamang tabletang ibibigay si Lord at tayo lalakas na. Pero ang totoo, dito sa ating mga napapag-aralan, God strengthens His saints through trials. Kaya nga sabi sa Santiago 1, mga aking mga kapatid, maggalak kayo sa mga pagsubok na inyong mararanasan. Dapat, sapagkat nalalaman natin na ang pagsubok sa atin ay nakahantong sa pananampalataya. The testing of your faith produces patience. At ngayon po, dadako tayo sa isang na namang bahagi ng ministeryo ng Panginoong Hesus na magbibigay sa atin ng isang napakaliwanag na katuruan sa pag-iisip ng Panginoon. Kung gaano niya kamahal ang kanyang mga disipulo, ang kakaunting naniniwala sa kanya. Kung mapapansin mo, sa libo-libong taong kanyang pinagaling, pinakain, ang talagang naniwala sa kanya ay kakaunti. Ito po yung tinatawag ng mga theologians na the doctrine of the remnant. Remnant. Alam mo yung remnant? Yung kukunti. True believers are always remnant. Hindi tayo yung nakararami. We are never the majority. Kaya nagsasabi, bakit ang mga Christian kukunti? Ganun talaga. Bakit ako lang yung Christian doon sa aming barangay? Ay, hindi ko alam. Taga saan ka ba? Pero huwag kang magtataka dyan. The true believers of Christ are always remnant.
hindi marami. At dito makikita natin, sa 3 puntong aking isi-share ngayong hapon sa inyo, na ang Panginoon ay namimili talaga ng pusong dalisay. Ang titulo po ng ating mensahe ngayon ay ang relihiyong nakasentro sa tao. Relihiyong nakasentro sa tao. At makikita natin ang iba't ibang mga puso ng mga nakainkwentro ng Panginoon. Mateo 14:34 hanggang Mateo 15:9. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Bigyang galang ang salita ng Diyos habang ating binabasa ang mga talatang ito. Matapos maglakad si Jesus sa tubig, sila ay pumunta sa Genesaret at ito po ang patuloy na pag-aaral sa kabanata nito sa buhay ni Jesus. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga-roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaya tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkukunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Manalangin po tayo. Panginoon, buksan mo po ang aming isip. Sana, Panginoon, sa inyong mga katuruan, amin pong masuri ng malalim ang aming mga puso upang hindi rin po kami mabulagan katulad ng mga Pariseo at ng mga sumasamba ng mali sa inyo noong unang panahon. Kayo na pong bahala sa aming pag-iisip at sa aming mga damdamin at pangunawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Makikita naman natin ngayon, matapos mapag-aralan ang pagsasanay sa mga disipulo, muli ang kahalagahan sa Panginoon ng tunay na pagsamba. Lagi kong inuulit sa inyo bilang babala at bilang isang impormasyon napaka-importante sa mga Kristiyano na ang kalaban ng ating kaluluwa na si Satanas ay abala hindi sa pagpigil sa ating sumamba. Hindi niya sinasabing huwag kang sumamba o hindi sinasabi ni Satanas na sumamba ka kay Satanas. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang sangkatauhan na hanapin ang Diyos sapagkat nakaprograma sa isip at sa puso ng tao na hanapin ang Diyos. Yan ay ang kabaitan ng Diyos. Man is programmed to seek God. Kaya ang ginagawa ni Satanas, abala siya, hindi sa pagpapalaganap ng tinatawag na atheism o yung hindi paniniwala sa Diyos. Alam niya, hindi niya kayang pigilan. Kahit yung mga tao sa bundok may sinasambayan. Sapagkat ang tao ay merong ganyang natural na pangunawa. Kaya ang ginagawa ni Satanas, hindi niya pinipigilan na sumamba ang tao sa Diyos. Ang ginagawa niya, siya ay nagpapalaganap ng maling doktrina na ang gagawin ay magpapasamba sa tao, sa Diyos, sa maling pamamaraan. At dito natin makikita ang relihiyong nakasentro sa tao upang malansi ang bawat tao sa bawat henerasyon na ang pagsamba hindi maiukol sa tunay na Diyos sa pamamaraang kagustuhan ng Diyos,
kundi nakatuon sa tao sa pamamaraang kagustuhan ng tao. Makikita po muna natin sa unang parte ng ating mensahe. Dito sa istoryang ito, ang kapangyarihan at habag ng Diyos. Yung po mga tao na lumalapit kay Jesus dito sa verse 34, karamihan dito hindi maniniwala sa Kanya. Ngunit dito natin makikita yung tinatawag ng mga theologians na common grace. Ang Diyos ay mabait sa lahat ng tao. Merong mga biyaya siyang binibigay kahit sa mga taong alam niyang hindi maniniwala sa Kanya. That is common grace. Sabi dito, tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Gennesaret. Ito yung pagkatapos nung naglakad si Peter at saka si Jesus sa tubig. Tumawid sila at nakarating sila. Si Jesus ay nakilala ng mga taga-roon at agad nilang pinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Itong Gennesaret, nanggaling na si Jesus dito. Pero nung nanggaling siya noon, hindi pa masyadong nababalitaan ng tao na talagang napakatindi ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, laganap na yung kanyang ginawa doon sa buong area, doon sa ng Galilee. Nabalitaan nila na siya ay bumubuhay ng patay, na siya ay nagpapagaling ng may sakit, na siya ay nagpapakain ng madla. Kaya nung dumating siya doon, nagpuntahan ngayon, ginumog siya ng mga tao. Kaya makikita natin dito na hindi niya tinanggihan yung mga tao. Although, itong mga taong to, sila rin yung nagtatwa sa kanya, siguro a few months from now, ito din yung mga taong gusto siyang ipapako sa krus. Ngunit siya'y naawa. Iniintay niya pang itong mga ito ay magbago. Katulad din ng mga panahon ngayon. Ang lahat ng tao ay tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. Kahit karamihan ay hindi, God gives all this compassion. At kanyang kinilala ang kanilang kahinaan at ang kanilang pangangailangan. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang na mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. By this time, si Jesus ay napakasikat na. Gusto na nga siyang gawing hari. Pero tumanggi siya. Sapagkat ang Diyos ay hindi pumunta dito upang magpakain lamang, magpagaling lamang. Nung siya'y nilalapitan ng tao para diyan sa mga kadahilanan niyan, siya'y tumanggi na gawing hari at mamuno. Sapagkat ang gusto talaga ng Diyos ay hindi siya lapitan sa mga praktikal na bagay lamang. Maraming Christian ngayon, ang gusto lang sa Diyos ay mga benepisyo. Pero ayaw isuko ang kanilang kasalanan, ayaw isuko ang kanilang buhay. Ito yung tinatawag sa English na pragmatic faith. Pragmatic faith. Ano ibig sabihin nun? Practical na pananampalataya. Sasambahin kita kung ibibigay mo sa akin to. Makikita mo sa Bible, tinatanggihan ni Jesus yan. Gusto na siyang gawing hari, pinipili, sabi niya, hindi yan ang ipinarito ko. At sabi, lahat ng may sakit, alam nila na hawakan, pagdaan niya, hahawakan lang nila yung laylayan. Bakit? Kasi may incident dito. Many chapters ago, in chapter 9 ng Mateo, nakalagay, habang siya ay naglalakad, dito sa area din na to, lumapat sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo at hinahawakan ang laylayan ng kanyang damit. May sakit na ganun, sa mga babae, yung hindi tumitigil ang menstruation o yung pagdudugo. Tatandaan nyo, during this time, kung matatandaan mo, sa Matthew 9, merong isang pinuno na sabi kay Jesus, namatay yung anak ko, pwede bang buhayin mo? At on the way, napapunta si Jesus dun sa bubuhayin niyang patay, nadaanan niya itong babaeng ito. Ito sa area na to. At napadaan lang siya dun sa babae, nahawakan lang yung laylayan, gumaling na. At alam nitong mga taga-Gennesaret na si Jesus yun. Kaya dito sinasabi, naku, pumunta kayo dun. Madaanan lang kayo ni Jesus, kayo'y gagaling na. Kaya sikat na si Jesus. Lahat na ng tao pumupunta sa Kanya. Ngunit, muli, hindi yun ang layunin ni Jesus. Dito rin sa ating simbahan, ang layo natin dito, oo para makatulong, oo upang makapagbigay ng mga assistance, pero higit sa lahat upang makilala ng mga tao ang pangangailangan ng kaligtasan. Above all, Jesus wanted to heal their sin-diseased heart.
Pero makikita mo, nung pinaunawa ni Jesus na hindi na ako magpapakain, hindi na ako magpapagaling, kailangan maniwala na lamang kayo. Maya-maya, hindi na sila naniwala. Sa John 6:66, ito ay ang istorya, nakapareho din dito sa Matthew. Ang sabi doon, mula noon marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Nung sinabi ni Jesus na ang layunin ng kaharian ay hindi para maging mariwasa upang magkaroon ng mga material na bagay, marami sinabi, wag na lang. Ganun ba? Ay, ayoko na. Marami ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Umalis ba yung 12? Hindi. Kaya nga ito sinasabi sa inyo, this is the doctrine of the remnant. Masusubukan tunay kung sino ba talaga ang mga tagasunod ni Jesus. Ang tanong ko sa iyo, ito, ba't ka na andito? Sabi mo, kasi hindi ako nagising kanina. Na-miss ko yung 12 o'clock service, kaya na andito ako ngayon. Hindi po. Bakit ka nasa simbahan? Bakit ka sumasamba kay Jesus? Practical ka lang ba? O talagang nakita mo ang pangangailangan ko, higit sa lahat, ay pangangailangan para sa isang tagapagligtas? Kasi pag iba ang layunin mo sa pagsamba kay Jesus, isang practical na bagay lamang, target ka doon sa tinatawag na prosperity gospel. Yun, ano mo ba yung anong prosperity gospel? Yung mga laganap sa TV. If you believe in the Lord Jesus Christ. Mga ganun magsalita. Pag nagpadala po kayo ng binhing pera, yung 10 piso nyo magiging 1,000 peso. Amen, praise the Lord. Nakakita na yung mga buhok nila, kulay pink. Maniwala po kayo sa aking mga sinasabi. Ako po nagpunta doon sa Mindanao. Ako po piniralan ng M16, M35, M45. Ako po hindi tinabla na Amen, praise the Lord. Yung mga ganun nagkiklaim ng mga miracle. At ang naa-attract nila ay yung mga tao na ang hanap lamang ay ang mga miracles. Pero pag nagsimula mo na silang kausapin na si Jesus Christ, number 1, is Savior from sin. Ayaw na nila. Pero nakita po natin na ang Diyos ay makapangyarihan at mahabagin sa lahat. Tulad ng aking sinabi, karamihan ng mga tao sa Gennesaret hindi naniwala sa Kanya. Ayan, sabi sa John 6:66, from that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. Tumalikod. Mapapansin nyo dito sa pulpitong ito, wala tayong masyadong pinapangako, material na bagay, kundi kapatawaran sa kasalanan. Bakit? Kasi po, yan ang pangunahing mensahe ng Biblia. We have a Savior not from economic things, not from disease. Although nagpapagaling ang Diyos, oo, totoo yan, laganap yan. Oo, nagbibigay tulong ang Diyos. Pero, ang pangunahing layunin ng Panginoon ay sagipin tayo, hindi lamang sa kaperahan, hindi lamang sa relasyon, kundi masagip tayo sa kasalanan. At kung hindi kasalanan ang pangunahin mong problema, sasabihin ni Jesus, ikaw, aalis ka rin ba? Aalis ka rin ba? Napakaliwanag po at napaka-importante na matandaan natin yan. Susubukin ni Jesus yan. Susubukin ka ni Jesus. Natatandaan niyo po ba yung mga tao na sabi kay Jesus, susunod kami sa iyo. Kahit anong pagawa mo, susunod kami. At sabi ni Jesus, alam mo, ang ibon ay merong nest, ang fox ay merong lungga, pero ang anak ng tao ay homeless at sila'y umalis. Pero nakita natin sa kapangyarihan ni Jesus, siya pa rin ay mahabagin. Ngunit importante sa kanya ay ang mga tao na tunay na humahanap sa kanyang inaalok na kapatawaran at hindi sa mga benepisyo lamang. Sa pangalawang punto po, makikita naman natin ang relihiyong gawa ng tao. Masasabi natin na itong mensahe na to ay medyo malungkot. Meron mga mensahe na exciting tulad nung last message, yung Jesus walk on water. Exciting, di ba? Action film. Yun namang bago doon, yung pagpapakain ni Jesus sa libo-libo, talagang ang sarap pakinggan. Pero ito hindi to exciting, nakalulungkot at nakagigising. Itong pangalawang punto po natin, makikita natin
na pinagtutuunan ng pansin ng Panginoon ang relihiyong gawa ng tao. Totoo na maawain ng Diyos, ngunit meron ding hangganan ang kanyang kaawaan. Sapagkat pag nakita niya na ang mga maling katuruan na nagbubulid sa tao sa kapahamakan, siya po ay nagagalit na. Makikita mo, pag pinag-aralan mo ang buhay ni Jesus, siya ay hindi matindi ang mga sinasabi sa mga taong makasalanan. Lalo na pag niyayakag niya ang mga tao na magbago. Yung mga prostitute, yung mga maniningil ng buwis, yung mga magnanakaw. Tatandaan ba, nakapako siya sa krus? Yung magnanakaw sa tabi niya, ang bait niya. Kay Mary Magdalene, kay Zacchaeus, kay Matthew, na mga magnanakaw. Mabait siya kasi nakikita niya na ang mga makakasalanan, pag nagsisi, matinding magsisi. Makikita mo na ang Diyos galit na galit. Hindi sa mga makakasalanan na kailangan ng pagsisisi at nagsisisi. Galit na galit siya sa mga relihiyoso. Na dahil sa kanilang pagka-relihiyoso, hindi inaamin na sila'y makasalanan, masyadong ma-pride, at pinagtatakpan ng kanilang mga ritual ang kanilang pagiging makasalanan. At ito ang ating mababasa ngayon dito sa Matthew 15, pagpasok ng mga Pariseo. Sabi dito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila. Ang mga Pariseo, hinahunting na nila si Jesus. Galing sila sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, 60 miles. Mula dito sa Gennesaret hanggang sa Jerusalem. Talagang hinahanap nila. Mula Kalamba hanggang dito, nilakad nila. Andun ba si Jesus? Bakit? Hinahunting nila si Jesus. Bakit? Sapagkat ang itinuturo ni Jesus, nakakasira sa religion ng mga Pharisees. Bakit? Kasi po, ang mga Pariseo, ang mga tagapagturo ng kautusan, yun mismo mga pastor nila, ang ginagawa, pinagkakapirahan ang katuruan ng Diyos. Walang pagkakalayo sa marami sa mga false teachers sa araw na ito. Nakukuha niyo po ba? So, hinahunting siya kasi, yung mga katuruan ni Jesus, na galing din sa lumang tipan, kumokontra at isinisiwalat ang maling pagtuturo ng mga Pariseo na namumuno sa mga templo, sa religious centers. Kaya sabi ko sa inyo, si Satanas abala sa pagpapalaganap ng maling relihiyon. Kaya nung nandito si Jesus, ang binanatan niya yung mga maling katuruan. Sabi, bakit nilalabag ng mga alagad mo? Sabi nila kay Jesus. Ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno. Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang pinag-uutos. Bakit kayo lumalabag sa mga kautusan ng templo namin mga Pariseo? Napansin mo, hindi nila sinabing kautusan mula sa Biblia. Sapagkat ang mga Pariseo gumagawa ng mga inimbentong mga ritual na idinagdag sa Biblia upang pagkakitaan nila. Siguro sinasabi, manalangin ka ng ganito karami at pinatatawad ka na, bayad. Ganun po ang nangyayari. O sige, pag may kasalanan ka, magsakripisyo ka ng hayop, ng baka, pero sa akin ka bibili ng baka, bayad. At saka pag bumili ka ng baka na pang sakripisyo, pambayad sa iyong mga kasalanan sa Diyos, magbabayad ka, pero dapat peso, ako yung money exchange. Ganyan po yung nangyayari, naging isang negosyo, binibira ni Jesus yung maling katuruan. Kaya makikita mo, yung mga nagtuturo sa TV na sinasabi, yayaman ka pag pinadalan mo ako ng pera. Sabi ni Lord. Mag-ingat ka. Sapagkat yan, mga kaapu-apuhan nito mga Pariseo. At ito po ang tinatalakay ni Jesus. Ito po yung matatawag natin, wrong teaching, error, karagdagan sa Biblia. Katuroang sinasabing katuroan ng Diyos, hindi pala. Ito yung tinatawag na natin na nuclear bomb ni Satanas. Ito talaga ang ginagawa niya para kontrahin ang paglaganap ng kaharian ng Diyos. So ang sabi nila, ano ba yung tradisyon? Ano ba yung sinasabi nilang nilabag ni Jesus? Sabi, hindi kumakain kayo nang hindi muna naghahugas ng kamay. Meron po kasi silang napaka-importanting inimbento ng taong ritual na kung saan, bago ka kumain, kailangan muna maghugas ka na may isang seremonya na tinatawag na cleansing. Hindi po ito dahil madumi ang kanilang kamay. Ito po ay isang ritual na sinasabi, pag kumain ka na with unclean hands, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. So, di ba sabi ko sa inyo, yung 10 Commandments, dinagdagan nila ng dinagdagan,
ng mga ritual hanggang nauwi sa 600 plus laws. Tatandaan niyo po ba yon? Isa example dito, yung the law of the Sabbath, na kung saan hindi ka pwedeng kumain ng itlog na ipinanganak sa araw ng Sabbath. Natatandaan niyo yun? Yung pinaliwanag ko sa inyo. Bakit? Sapagkat ang itlog, ang sabi nila sa idinagdag na ritual, na ipinanganak sa Sabbath ay ni-labor nung nanay na manok at ipinanganak ng Sabbath. Kaya hindi mo pwedeng kainin yung itlog na yon. Pero pag kakainin mo yung itlog na yon, kailangan mong patayin yung mother hen. Pero pwede mo siyang patayin ng Monday kasi killing a chicken is labor. So ganun po katindi yung mga inimbento nilang mga tradisyon o mga religious practice. Natatawa kayo dyan. Meron po akong kilala na nagsisimba tuwing Wednesday at naglalakad siya ng paluhod hanggang magdugo ang kanyang tuhod. Bakit? Patatawa rin ako ni Lord. Saan mo nakuha yan? Sinabi sa akin ni pare. Nung pare ko. Ang dami nilang practice. Pag nagpunta tayo sa Pampanga, naghihiwain nila yung likod nila, magpapalaspas ng mga metalim. Saan ba't mo ginagawa yan? Kasi pag ginawa ko to, kinabukasan, malinis na naman yung aking baunan ng kasalanan. Back to zero. Saan mo nakuha yan? Wala, ritual. Ito po yung nangyayari dito. Ngayon, itong ritual na to, na paghuhugas ng kamay, bago kumain, kung hindi magkakasala ka, napaka-detalyado po nito. Ang pwede mong gamitin lamang na tubig is 1.5 eggshell yung nakalagay dun sa kanilang tradisyon na ang tubig lamang ay kasindami ng 1.5 dami ng itlog. Isang ganon ng tubig, 1.5 ganon. At ibubuhos mo sa kamay mo, kailangan nakataas yung kamay mo bago ka kumain. Siguro may sinasabi ka, alam mo katyoyan daw. May ritual, meron kang sinasabi. Naririnig niyo ba yun? Minsan naririnig ko yun. Tapos, tutulo na po dito. Ito totoo, binabasa ko. Ito po nanggaling dun sa libro ng Jewish scholar ni Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah. So dinidetalye ito. Kailan nakataas yung kamay mo, meron kang binibigkas, na ritual na hindi mo maintindihan kasi Hebreo. Tapos pagbuhos, kailangan nakataas ang kamay mo kasi pag landing ng tubig dito, madumi na yan, kailangan tumulo dito. Ngayon, yung kamay mo, pag tulo ng tubig dito, hindi mo pwedeng ibaba. Kasi pag bumalik yung tubig, madumi na naman yung kamay mo, uulitin mo. Kaya pag tumulo na po yung tubig, kailangan igaganyan mo yung kamay mo, tapos bubuhusan ka uli ng kalahating eggshell, tapos yun ang panghuhugas mo, tapos kakain ka na. Pag hindi mo ginawa yun, sabi nila, you will lose your salvation. So sabi ni Jesus, grabe kayo, dinagdagan nyo ng dinagdagan ang tunay na batas ng Diyos para sa mga inimbentong batas ng tao. Ngayon, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Ito po ay napaka-importante kasi muli, ito ang pamamaraan ni Satanas upang lansihin ang kanyang tunay na mga anak. Sapagkat pag nilansi mo ang mga tao noon at saka ngayon, sa katuruan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-iimbento ng kung ano-anong mga gawaing hindi naman inutos ng Diyos, na dadivert ang isip ng tao sa katotohanan ng Diyos. So, maraming preachers ngayon, maraming religious leaders ngayon, katulad din noon, na nag-iimbento ng mga katuruan na gustong marinig ng mga tao. Pag hinugasan mo yung kamay mo, malinis ka na. Ano sabi ni Lord para malinis ang isang tao? Sa paghuhugas ba ng kamay? How? Paano ka magiging malinis sa harap ng tao? Sa harap ng Diyos? Walang ritual. You have to pray. Lord, you confess. Kanino? Kay pare? Hindi kay pare, ha? Kay God, you say, Lord, nagkasala po ako. Napagsabihan ko po ng masakit ang aking kapwa. Can you forgive me? Pagkatapos maglalakad ka ba ng paluhod sa barbed wire? Sa bubog, sa munggo? Saka sa jackstone? No. If you confess your sin to me, I will forgive you. Pero kailangan, aminin mo. Pero ang ginagawa ni Satanas, kumukuha siya ng mga pastor, ng mga pare, ng mga religious leaders, na hindi. Pag nagkasala ka, wag mo ikumpisal. Magdasal ka ng 100 na ganto, 50 na ganto, at saka 3 nito. Bayad. Tama po ba mali?
So makikita mo, throughout history, yan ang ginagawa ng kalaban. Napakaraming religion ngayon. Ang daming ritual. Ang kanilang mga suot ay meron pang parang ice cream cone na gano'n. Pero makikita mo, nawala yung word. So maglinis ka, mag-sacrifice ka ng hayop, pero never sasabihin magsisi ka ng tunay sa iyong kasalanan. Lansi ng kalaban ang resulta ng ritual ng tao. Kaya ito po, binibira ni Jesus. At bakit natin pinag-aaralan to? Well, pinag-aaralan natin to unang-una dahil nasa Bible. Alam mo naman tayo, verse by verse. Ngunit pangalawa, sapagkat ito'y angkop na angkop sa atin. Huwag na tayong lumayo. Baka sabihin nyo, sila yon. May tanong ako sa ating lahat. Meron ba kaya sa atin dito na ang pagiging makadiyos ay hanggang doon na lamang sa pagsisimba paglinggo? Ibig sabihin bakit ka Christian? Kasi nagsisimba ako paglinggo. Si Pastor EJ nga aking pastor, banal yan. Alam makamalo. Sabi nga po ni C.H. Spurgeon, sa kanyang kongregasyon, si C.H. Spurgeon is one of my favorite preachers noong 1800. Pag wala kayang simba, sabi niya sa kanyang kongregasyon, ng alas 11 tuwing linggo, meron kayang mga mukhang Kristiyano sa inyo? Sabi niya. Tanong ko rin po yan sa atin. Kung wala kayang simba ng alas 3 ng hapon, mapapagkamalang kaya tayong Kristiyano. Ang ritual ay lansi. At nang inakusahan ng mga Pariseo, mga false teachers si Jesus, na lumalabag sa mga ritual na gawa ng tao, yung bira ni Jesus, matindi. At kayo naman, nilalabag ninyo ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga ritual. At ito po ang kanyang sinabi sa susunod na talata. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sabi, ba't ka lumalabag sa tradisyon? Sabi niya, ba't kayo lumalabag sa utos ng Diyos sa inyong mga tradisyon? Sabi ni Rabbi Joseph, to eat with unwashed hands is great as the sin of adultery. Ngayon po yan, yung sabi ng isang rabbi na Hudyo. Pag hindi ka nag-ritual cleansing of hand, para kang gumawa ng kasalanan, ng pagkakanulo, pakikiapid. So yung ritual nila, mabigat. Mabigat ang kanilang ibinibigay na kahalagahan. So sabi ni Jesus, kayong mga religious na tao, na pinagtatakpan ang inyong tunay na puso, na umiiwas sa tunay na pagsisisi, tinatambakan nyo ng sangkatutak na ritual ang inyong relihiyon upang makaiwas sa tunay na kautusan ng Diyos. Masdan nyo po ang mga relihiyon sa mundo. O yung relihiyon na karamihan sa ipinanggalingan natin. Napakaraming ritual. Mananalangin ng may hawak pang buto ng pakwan, hindi ko alam. At, well, I should not make fun of it. Dahil lahat tayo ay nanggaling dyan. Ilan po ba sa atin nanggaling sa ganong sistema? Na ang dami mong gagawin, ngunit kailanman hindi tinukoy kung ano talaga ang paglilinis na nanggagaling mula sa Panginoon. Kaya si Jesus ay talagang nagagalit sa mga false teachers na ito. Sabi niya, sinabi ng Diyos, nagbigay siya ng ehemplo. Ito example ko sa inyo. Nung sinabi ko sa inyo na inyong nilalabag ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon, sa pamamagitan ng relihiyon. Sabi ni Jesus, ito example. Sabi niya, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Nasa Bible po ba yon? Ano yun? Igalang mo ang iyong ama at ina. Di ba 10 commandments yan? That is the 5th commandment. Sa Exodo 20:12. Igalang mo ang iyong ama at inyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Yan po yung example na ibinigay ni Jesus para mabunyag yung talagang maling ginagawa ng mga relihiyosong taong ito. Sabi niya yan ang sabi sa salita ng Diyos. At ang sabi, para humaba ang iyong buhay. Yan po, narinig nyo na ba yung kautusan na yan ng 10 Commandments? Lahat tayo narinig na yan, ano? Nagtaka po ba kayo dun sa sinabi na igalang mo ang iyong mga magulang upang humaba ang iyong buhay? That is the first command with the promise. Okay? Dalawa po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pag ginagalang mo ang magulang mo, God will bless you. Sumusunod ka sa magulang mo, yung mga bata,
na hindi sumusunod sa magulang, malamang yan nadidisgrasya. O kaya hindi blessed ni Lord. Pero may pangalawa pong ibig sabihin yan sa lumang tipan. Sapagkat, nung lumang tipan, ang hindi pagsunod sa magulang is a capital offense. Alam niyo po ba yon? Sa Old Testament, disobedience, dishonor to parent is a crime. Sabi sa Levitico 29, ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Kaya sinabi, honor your parents so that your days may be long. Sapagkat pag hindi, nung unang panahon, they will kill you. Ito yung tinatawag na theocracy. When God ruled the country. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. So dito po, ang sinasabi, ang aplikasyon ni Jesus, pag hindi ka tumulong sa iyong magulang, pag hindi mo sila iginalang, pag hindi mo sila pinagsilbihan, para mo na rin silang minura. So bakit sinasabi ni Jesus to? Kasi meron pong isang inimbentong batas, ito mga Pariseo, na lumalabag dun sa fifth commandment sa Exodo. Ito, pinaliwanag ni Jesus sa verse 5. Itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. May papaliwanag po ako sa inyo. Ang tao madilim ang puso. Pero dahil madilim ang kanyang puso, gusto niya, yung relihiyon, sinusuportahan yung madumi niyang puso. At yung mga tagapagturo ng salita na mahilig sa kwarta, sinusuportahan yung kadumiyang yan. Papakita ko sa inyo. Yung mga tao noon at kahit ngayon, nagdadamot sa magulang. Kaya ang ginawa nila, siguro, inudyokan nila yung mga Pariseo, yung mga guro, na gumawa ng batas para hindi sila maobliga na tumulong sa kanilang mga magulang. This is the law created by the Pharisees na nagbabiolate doon sa 10 commandments o doon sa 5th commandment. Ito po yung kanilang sistema. Napaka-detalyado. Katulad din ng paghuhugas ng kamay. Meron kang kaperahan. May pangangailangan na iyong magulang. May inimbento silang katuruan. Ang dapat mo lamang gawin, haharap ka sa iyong kayamanan, sa iyong bangko, sa iyong kaperahan, sasabihin mo, korban. Yun yung Hebrew term. Korban o kaya Doran. Idideklara mo, korban, bulagan na ganun. Merong dadasalan mo. At pag nangyari yun, yung perang yun hindi na pwedeng gamitin kung hindi dedicated na lamang daw sa templo o sa Diyos. So, inimbento nila to. So, pag sinabi mong korban, that money is dedicated to God. At sasabihin mo sa iyong magulang, gusto man kitang tulungan, naitay, hindi na pwede. Sapagkat na-dedicate na po yung aking kaperahan sa Diyos. Napakabanal ko. Amen. Di ba? Sinusuportahan mo ito ng mga pare, mga Pariseo. At sabi pa nila, pag nasabi ko na yan, hindi ko na pwedeng bawiin yan. Nay, kahit ikamamatay mo na, hindi na kita pwedeng tulungan sapagkat mas mahal ko ang Diyos at dapat igalang ko siya. At meron din, sabi nila, kautusan sa Numbers 32, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa iyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Nasabi ko na, Nay, korban, na-dedicate ko na yung kayamanan ko sa templo, kaya hindi ko na pwedeng ibigay sa iyo. Sabi ni Jesus, mga ipokrito. Binigyan nyo ng dahilan ang mga tao na labagin ang ikalimang utos ng Diyos na dapat tulungan ang mga magulang, lalo pag sila'y nagkakaedad na. Pero dahil sa sila'y nagdo-donate siguro sa inyo, nag-imbento kayo ng katuruan na hindi naman nanggaling sa banal na kasulatan, gawa ng tao, pero mas matindi, kinokontra pa ang kasulatang, ang katuruang na andon sa kasulatan. At ito ay sinisilyado ng isa pang kautusan na mali ang gamit na pag sinabi, pag ikay nagbigay na ng panata, hindi mo na pwedeng gawin. Kaya pag sinabi nila, korban, nalagang malaki tiyalo. Alam niyo po ba? Doon sa batas nila, hindi mo na pwedeng bawiin. You have made a vow.
Ito po yung detalye ng ginawa ng mga Pariseo. Ay, nagbago na isip ko, sasabihin ng Pariseo, hindi na pwede. You have made a vow. This is irrevocable. So kahit gusto mong tumulong, hindi ka pwedeng tumulong sapagkat ikaw ngayon ay lalabag sa sinasabi nilang kautusan ng Diyos. Bastos na bastos po sa kanila ang Diyos sapagkat that is not my law. Yung sasabihin mo, grabe naman yan. Talaga? Kung pag-aaralan mo ang mga katuruan ng mga false teacher sa araw na ito, masusuka ka rin. Sinasabi nila ngayon, pag sinabi mo, kailangan gawin ng Diyos. You name it and you claim it. Obligado ang Diyos. Makinig po kayo. They say that. Pag sinabi mo, God, I claim that you will bless me. Hindi pwedeng hindi gawin ni Lord yan. Sapagkat siya ay lalabas na sinungaling. Do you know that they teach that? Kaya tulad po ng sinabi ko, mag-iingat po tayo sa pakikinig. That's why we stick to Scripture. Papaliwanag mo siya isa, uunawain mo. Alam mo ba pag naging Christian ka na, yung kakayahan ko magpaliwanag nito, meron ka rin kakayahan. Yun yung tinatawag na gift of illumination. Gift of illumination. Ano sabi nga ni Miriam Defensor Santiago? Illumination. Para matandaan nyo. Alam mo ba yung gift of illumination? Kahit sinong believer, siguro hindi nyo lang madideliver ng ganito kalakas. Ano? Pero pag binasa mo yan, God will illumine your mind. May iintindihan mo siya. May iintindihan mo siya. Kaya lahat po ng sinasabi ng pastor, habang hawak mo yung Bible mo, tama ba yung sinasabi ni pastor? The Spirit will tell you, parang mali. Parang mali. So, ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng mga teacher na naglalansi sa mga tao upang mawala ang tuon natin sa mga katuruan ng Diyos. At ito ang ehemplo na tinuturo dito ni Jesus. Ito na ngayon ay isang irrevocable vow. Pero, ito po totoo. Again, you can read this dun sa libro ng Jewish scholar na si Alfred Edersheim. Baka iniisip nyo, iniimbento ko lamang to eh. Alfred Edersheim, dun sa libro na ang title The Life and Times of Jesus the Messiah, Volume 2. Bilhin niyo ang libro na yan, lahat yan footnoted, documented, historical. Para makita nyo yung kanyang katotohanan. Ito ay hindi na pwedeng burahin, pero pwede mo siyang i-unvow. Alam mo, sabihin mo, un-korban. Inaalis ko na ang korban, pero hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ibang bagay kundi sa iyong sarili. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa magulang mo, hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ibang tao, pero yung diniklara mong korban, korban, hindi mo na kailangan ibigay ito sa templo, pwede mo muna siyang itabi. At 1 year later, 6 months later, pwede mo nang gamitin yung pera, meron ka lang idadasal na sasabihin mo, tinatanggal ko ang korban. At ito ay pwede mo nang gamitin sa iyong sarili. So ito po yung nilikhang mga batas, hindi para tumulong sa tao, hindi para bigyang dangal ang pangalan ng Diyos, kundi sa pangsariling mga layunin. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, naku, ang hirap yatang ipaliwanag nito kasi mga makalumang mga bagay na nangyari. Pero tulad po ng sinabi ko, hanggang ngayon, yung mga bagay na yan ay nangyayari pa rin. Kaya sa verse 7, makikita po natin yung prophetic damnation o ang natupad na propesiya. Sabi ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang. Sapagkat sa bibig ay hindi at hindi sa puso ito bumubukal. Sabi niya, hypocrites. Sabi niya, mga ipokrito. Naghahanap kayo ng mga ritual upang ang tunay na reliyon ay hindi nyo gawin. Bagkus, gumagawa kayo ng sistema para ang pagsamba sa Diyos ay maging parang practice na lamang na hindi na iniisip. Ilan ba sa atin ang nanggaling doon sa mga relihiyon na kung saan lahat ginagawa mo, sumisimba ka siguro 3 times a week, tapos meron kang ritual na mahabang pagdadasal, tapos meron kang pinupuntahang lugar sa isang sinasambang santo o kung anong mga bagay, ngunit walang tunay na katuruan. Bakit? Nilalansi ka ng kalaban.
hindi mo na iisipin ang katuruan sapagkat sa tingin mo, dahil ginawa mo na yung mga kautusan na iyon, na wala naman sa Bible, nagawa mo na yung tungkulin bilang tagasunod ng Diyos. Hypocrite, sabi niya. Ang paggalang sa akin ay pagkukunwari lamang. Sa bibig lamang, hindi sa puso bumubukal. Sapagkat ang tunay na pagsamba sa Diyos ay iyong pusong malambot dahil sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Talagang kinakausap mo si Lord, Lord, nagkasala ako sa inyo. Wala po akong magagawa. Walang ritual, walang haba ng dasal ako magagawa, kundi humingi lamang ng tawad sa inyo at isuko ang aking kasalanan. Yan ang iniiwasan ng kalaban na sabihin mo. Kaya ako noon ipapagawa sa iyo. Sabi sa Isaiah 29:13, ito po yung tinutukoy ni Jesus na propesiya doon sa mga taong ito. Sasabihin ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ilan po ba sa atin ang dumaan sa mga tradisyon, lalo na dito sa Pilipinas, na kung saan ang pagdadasal ay napakalakas, may megaphone pa. Pero makikita mo, hindi na iniisip yung sinasabi. Ito yung tinatawag na empty ritual, empty religion. At ito ang pangunahing sandata ni Satanas upang ang pagsamba sa kanya ay maging tinatawag na mechanical. Walang conviction, wala nang kailangan isipin, gawin mo na lamang to, 1, 2, 3, magbayad ka, tapos na, pinatawad ka na. Napakalaki pong sandata ng kalaban yan. Throughout history, yan ang ginagamit ng kalaban. At may ipapakita po ako sa inyo, wag sana kayo ma-offend, kasi dito po tayo galing lahat. Ano? Pero sa akin po mga experience lamang, ito yung aking mga nakita. So dadaling ko po muli kayo sa aking paglalakbay sa buong mundo. Ayan, ano? Yung pong pinakamalaking simbahan, ano? Sa isa sa pinakamalaking relihiyon, makikita nyo itong tinatawag na sentro ng relihiyong iyon, ang St. Peter's Basilica. Napakalaki. Nagpunta po kami dyan. Ano? Alam niyo po ba kung paano ipinagawa yan? Sapagkat nung ipinagawa yan ni Pope Leo X, walang pera ang Vatican. Kaya ang ginawa niya, nilapitan siya ng isang pare na ang pangalan ay si Johann Tetzel. Ano? Si Johann Tetzel, ni-research ko po yan. Si Johann Tetzel, walang kapera-pera. Magastos siya, burara sa pera. Sabi niya sa Pope, I'll make a deal. Ako ay pupunta sa lahat ng bayan dito sa atin at ako ay mangangalap ng pera. Pero mag-iimbento ko ng isang ritual na kung saan patok na patok sigurado kikita tayo. Pero ang kondisyon ko, hati tayo. Yung kikitain mo, ipagawa mo yung palasyo mo para sa iyong pagka-pope at yung kalahati ay akin. Payag ka ba? Sabi ni Pope Leo X, approve. So ito po, ang ginawa niya, at dito namulatan si Martin Luther. Ano? Dahil napuntahan nitong si John Tetzel, yung bayan ni Martin Luther. Medyo mag-overtime po ako. Okay lang. Next week, pwede po kayo malate. Promise. Pastor George, bawasan mo yung sermon mo. Medyo mahaba eh. Pasensya na kayo. Okay. So, ang ginawa nito si John Tetzel, umikot siya sa lahat ng bayan-bayan doon. Meron siyang tinatawag na, meron siyang kahon. At sabi niya, pag naghulog ka ng gantong halaga, pag aluningning nung coin na hinulog mo, sabi niya, when the coin ring, the soul spring. Ano? Pag daw nag-ring yung baksak nung barya, ting! Yung soul spring from purgatory. Ibig sabihin, sa gantong halaga, pag hinulog mo dun sa kahon ng pare, yung kamag-anak mo sa purgatorio, mapapakawala ng 1,000 years sa purgatory. At pag nag-sermon siya, yung ba namang counting halagang barya, ay ipagkakait mo sa lolo mong namatay na ngayon ay naando sa purgatorio, magbigay ka na. Pag hinalag, ting! Sabi ni lolo, tung! When the coin spring, your lolo's soul spring. Basahin niyo po, this is in the history books. Umikot siya sa buong bayan at ang mga tao ay naniwala sa kanya at nakapagpatayo po ng St. Peter's Basilica. I-google nyo, John Tetzel, St. Peter's Basilica. Wrong theology. Built that church. Ay ngayon pa nga po, pumasok, pinuntahan ko po yan. May dala po akong tig-pipiso. upang masubukan,
Pumasok po ako, ay totoo po. Yan po yung bahay ni Pope. Nakita nyo yung sa likod, bahay ni Pope. Yan, nakapila po ang mga deboto. At makikita nyo yung mga deboto, may in-interview po ako. Ayan sila. Nakapila. Nakapila. Nakapila yung dalawa eh. Yan. Pero, yan po yung tinatawag na Swiss guards. Ano? The Swiss guards have been guarding the Vatican for thousands of years. Mula umpisa pa, yung Swiss guards, magagaling na gwardiya. Kaya may Swiss Army knife, kasi magagaling na sundalo ang Swiss. These are the Royal Swiss Guard. Nilapitan ko po kasi meron daw isa pang ritual na ginagawa until today. Pag pumasok ka, may pinto na bumubukas every 25 years. No? Pag bumukas yung pinto na yun at naandun ka, pag dumaan ka, lahat ng kasalanan mo mula pagkabata ay mapapatawad. Pero, bayad. Okay. So, kinausap ko po yung Swiss Guard. Pare, pwede bang makadaan? Ayaw, matigas. Ayan, sabi ko. Kausapin po natin. Anyway, nakapasok po ako. At nakita ko, yan po si Pope. Yan yung pinto. This is true. You research. Yan yung pinto na every 25 years, they open. Pag pumasok ka, all your sins are forgiven. Where's that in the Bible? Where's that in the Bible? It's only been 10 years since the door last opened. Pero, meron na po nakapila. 15 years pa, matatagalan kayo dyan. Yan. So, lansi. Imbis na sabihin, para mapatawad ka sa iyong kasalanan, ikaw'y magsisi, you repent, accept Jesus Christ as your Lord. Libreng kapatawaran. Isusuko mo lang iyong buhay. No? You go through that door, you pay, you get forgiven. Sabi nila, hindi na pinapractice yan ng church na yun. That door is there. Nandiyan po kami, only a few months ago. Okay? Hindi ko nga alam eh. At ito naman po, may papakita ako sa inyo. Dito na-convert si Martin Luther. Dito sa ritual na to, sapagkat kasuklam-suklam sa kanya itong ritual na to. Ano? Kilala niyo po ba si Martin Luther? Baka kilala niyo yung itim na si Martin Luther, ha? Si Martin Luther ang nagsimula ng Reformation. Kaya tayo ay Christian. Kaya may mga protestante. Alam mo bang protestante ka? What's a Protestant? Yung mga umalis sa Catholic religion, naging Protestant, Reformed Church. We are the Christians of today. Si Martin Luther, dating pare, ang na-convert because of these rituals. Dahil dito sa mga ginawa ng tao ng mga ritual, nag-isip siya, hindi totoo. Isang mga bagay na panlansi. Meron pong, pag nagpunta kayo sa Rome, bago nyo puntahan ng Vatican, pumunta muna kayo doon sa church na ang tawag ay the Lateran Church. Ang number one church sa Roma ay hindi ang Vatican, kundi the Lateran Church. Nasa history books yan. Dito mo makikita kung saan, pag pinanood mo yung movie na Luther, may movie si Luther. Makikita mo na nagbabayad yung mga tao dun sa baba ng hagdan at maglalakad ka ng paluhod dun sa baitang ng mga hagdan na yun. The Lateran Stairs, La Scala, no? La Scala. Laterana, Scala. Okay ba ako magsalita? Laterana, Escalito. Okay. So pag naglakad ka, each step, magdadasal ka ng 10 Our Father. At pag ginawa mo yon at nagbayad ka muna, ito para sa kaluluwa ng aking biyenan. Sabi ni Pepe Pimentel. So pag dadasal mo yung biyenan mo na nasa purgatorio, each step you pray 10 Lord's Prayer, at pagdating mo sa tuktok, siya ay nakawala sa purgatorio. Pag pinanood mo yung the documentary movie, Luther, totoo, ginawa ni Luther yan, pumunta siya Rome, nagbayad siya, naglakad siya ng paluhod. Pagdating niya sa tuktok nung baitang ng La Scala, Lateran, sabi niya, at dito na-convert si Martin Luther, according to his biographer. Dito sinabi ni Luther, hindi totoo. Lansi ng kalaban ang katuruan. Sabi niya, how do I know it's true? Na nakawala na nga ang aking mga ninuno sa purgatorio. At papakita ko sa inyo ngayon, yung Lateran Stairs, na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin yung ritual na yan. Ito po yung guard, Swiss guard yan. Mahigpit siya. Yan, papasok po muna kayo. Bawal po ang picture, kaya sabi ko sa misis ko, itago mo sa t-shirt mo ang camera. Luluhod ako. Ayan, papasok po. Yan, babayad ka muna dyan. Bayad ka. Sinong gusto mong
pakawalan. That's the stair. If you watch the movie Luther, that's the stair he went upon. Yan pong hagdan na yan ay ang hagdan na galing sa Israel, kung saan, yan ang hagdan ni Poncio Pilato, kung saan sa tuktok niyang hagdan na yan, niya niliti si Jesus. Kaya that is a relic, that is a Catholic relic. Ibig sabihin, banal na hagdan. Actually, hindi siya kahoy. Kahoy yan, pero sa loob na andun yung marble. At inilipat nila from Israel, dinala dito, and for hundreds of years, pag nagdasal ka, paakyat doon, mapapatawad ang kasalanan mo at ng iyong mga ninuno. Is it true? Sabi ni Martin Luther, it cannot be. It cannot be. Ang paulit-ulit na panalangin upang mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng ritual na bagay ay nakakapagmanhid ng konsensya. At mag-iisip ka na patawad ka, pero sa totoo hindi. Repetitious, ritualistic tradition. Paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka na nag-iisip. Pero pinatawad na ako. And it is man-made. Iniisip mo, ang galing ko magdasal. Ako'y deboto. Pero sino nagsabi sa gawin yun? Tao, hindi ang Diyos. At sabi ni Satanas, yari kayo sa akin. I got you. Throughout history, false religion tribes as a tool of Satan. Sabi ni Jeremiah, patungkol dito sa katulad ni Jesus, ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. When you pray, hindi kailangang elaborate ang prayer mo, buksan mo yung puso mo kahit maigsi. Ano yung tinuro ko sa inyong pinakamaigsi, pero pinakamakapangyarihang panalangin na akin natutuhan? One word! Ano yun? Help. Lord, tulungan mo ko. Gustong-gusto ko na makasunod, pero hindi ko maalis yung masama kong ugali. Can you help me? That is the most powerful prayer. You know why? It's honest. Hindi ko kaya, tulungan mo ako, Lord. Pero tuwing magkakasala ako sa iyo, kahit nagawa ko, hirap na hirap ako sapagkat alam kong ikaw ay aking napalungkot. Ezekiel 33:31, dumating sila sa iyo ng gaya ng pagdating ng bayan. At sila'y nagsiupo sa harapan mo. They sit before you as my people. At kanilang dinirinig ang iyong mga salita. These are people nakikinig sa sermon. Ngunit, hindi nila ginagawa. They listen but they don't obey. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Religion na bias. Kukunin ko sa Diyos ang gusto kong makuha, kahit alam kong mali ang katuruan. Mag-ingat ka, sabi sa Ecclesiastes 5:1, pagpasok sa bahay ng Diyos. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka pag ang hinahawakan mo ay mga bagay ng Diyos. Na siguraduhin mo na yan nga ang katuruan ng Diyos. Mag-ingat ka sa pagpasok ng bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog. To obey is better than sacrifice. Ano sacrifice? Sacrifice. Papatay sila ng hayop. Aking ibinibigay ang bakang ito upang patawadin ang mga kasalanan namin. Wala sa akin yan. Yung puso mo. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. When you practice religion, when you go to church, when you come to CCF, siguraduhin mo, Lord, buksan mo. Ang dami mong tatanggalin dyan, Lord. That is the heart that God wants. That is why David, the adulterer, is the man after God's own heart. Di mo si David? Pero sabi si David, sa Psalm 51, have mercy on me, patawarin mo ako, Lord, grabe ang kasalanan ko. That's true worship. At sabi ni Jesus sa mga pariseo, yung mga marelihiyoso, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Last verse. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Para masunod ang talagang bisyo at hilig nila, kinuha nilang salita ng Diyos, iniba para maangkop sa kagustuhan talaga nila. That is what they were doing. At pag hindi ka nag-ingat, yan din ang gagawin mo. Kaya ako natutuwa dito sa 3 o'clock Tagalog service. Alam mo kung hindi ka seryoso, hindi ka babalik eh. Di ba? Alam niyo kung madalas ako magpatawa. May nagsasabi sa Pastor EJ, paano ka siseryosohin ng mga tao? Ang dalis mo magpatawa. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan ang bigat ng ating sinasabi. No? Binabawas-bawasan ko na. Pero minsan ang bigat, pati ho ako ay nagdudugo. Pero kailangan eh. Kailangan sapagkat ang salita ng Diyos kahit minsan ay masakit. Ngunit ito'y nagpapagaling.
sapagkat yan ang kailangan natin. Kahit po inutos ng nakatataas, ngunit labag sa kautusan ng Diyos, hindi dapat sundin. Sabi nila, Peter at saka ni John, sumagot sila, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo, sa tao, o ang sumunod sa Diyos. Kaya ang bawat Kristiyano, dapat maalam mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit wag po tayong magtataka dito sa mga nangyayari. Sapagkat ito ay sinabi na, hinulaan na sa unang Timoteo 4, binalaan ang mga Kristiyano noon, pati ang mga Kristiyano ngayon. Sabi doon, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, ito, mga huling araw na to, malapit nang bumalik si Jesus, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. See, false teaching, produkto po yan ng hindi po produkto ng tao. Yan, produkto ng demonyo yan na ipinapaturo sa tao. Susunod sila sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. These are the Pharisees. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa. Meron pong isang ritual, the doctrine of celibacy. Ito, naandito. No? Pinagbabawal nila ang pag-aasawa. Yung doctrine of celibacy, yung hindi pwede mag-asawa yung pare, alam niyo po ba kung saan nanggaling yon? You review the history. Okay? Ganito po yan. Ang mga simbahan ay nasa sentro ng lahat ng bayan. At lahat yan ay meron tinatawag na tithes, mga offerings. So ang simbahan, makikita mo mga simbahan natin ngayon, daan taon, ang lalaki, di ba? Nasa mahirap na bayan, pero ang yayaman. Bakit? Sapagkat ang simbahan ay magnet ng kaperahan. People will give money to the church. Why? Kasi may programa ang tao na may Diyos. At kung may Diyos, mag-aalay ka dyan. Lalong-lalo na pag ginawang business. Pag ikaw ay nanalig sa amin, bibigyan kita ng when the coin spring, the soul spring. Kikita yan. Ngayon, anong nangyayari nun? Noong unang panahon, ang mga pare pwedeng mag-asawa. Sila ngayon yung tumatanggap ng kaperahan na pupunta sa kaban ng simbahan. Ito nangyari noong mga 10th century. 9th, 10th century. Yung pera, dumadami, pero pag nagkaanak yung pare at siya'y namatay, ano nangyayari sa pera? Hindi nananatili sa simbahan, pumapasa doon sa air, doon sa mga tagapagmana. So yung pera naaalis sa simbahan. Kaya nag-declare ngayon, ang church, I think this is in the 7th or 6th century, nakadokumento sa akin to, nang sinabi, celibacy. Kaya ang pera ay hawak ng pare habang sa buhay. Pag siya'y namatay na, wala siyang heir. The doctrine of celibacy was invented by the church to keep the wealth inside the church. Pag namatay yung pare, wala siyang, maring may anak siya, mga pare may anak minsan. Pero wala siyang legitimate heir. And the wealth stays in the church. Pero anong resulto niyang man-made na yan? This is history in the 11th century. Nahukay nila ang pagitan ng monasteryo at saka ng konbento ng mga nuns. This is historical record. At makikita nila merong mga kuweba. Ang nangyayari, yung mga nuns, sineserve yung sexual desire ng mga pare. And in those caves, nakita nila ang daming mga inabort na baby, infanticide. This is recorded history. Okay, you read the book of Tony Petzota. He's a Philippine priest. Nakasama ko siya sa GCF. Truth Encounter. It's there. The book is Truth Encounter. Infanticide, abortion, and yung recent study, man-made doctrine of celibacy causes pedophilia, which is now a problem. Di ba? Ang dami mga sexual deviation na nangyayari. Biro mo yung pare, magkukumpisa ka, lahat ng sexual na mga kasalanan ng tao, naririnig niya doon sa confession box. Father, ito po yung ginawa. Lahat ng kasalanan sexual ng buong bayan naririnig niya, and yet siya, wala siyang outlet for his sexual desire. So ano nangyayari? Yung pinakamalapit sa kanya, yung mga sakristan, yun ang ginagalaw niya. This is analysis, historical analysis. Why? Man-made ritual for the benefit, monetary benefit of the church. But it's not. At napakarami na ehemplo na ganyan. Kaya makikita natin na Jesus ay galit na galit sa mga Pariseo. At tayong mga Kristiyano dapat galit na galit din sa pag-iiba sa salita ng Diyos para sa makasariling layunin. Nakuha niyo po ba? This is so important to God na sabi niya sa Isaiah,
Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Ano? Kasi alam nyo, habang may mga tao na hindi talaga gustong sumunod sa Diyos, kung hindi gusto lamang ng relihiyon na walang kapatawaran at paghingi ng tawad, laging maraming kliyente ang mga nagtuturo ng mali. Marami may gusto sa ganong katuruan. Hindi mo na kailangan magsisi, magbayad ka na lang. Ano? That is throughout history. Kaya sa Isaiah pa lang, sinasabi na ng Diyos, huwag na kayong magdala ng mga handog. Don't go to church. Huwag na kayong mag-sacrifice kung ganyan din lamang. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. These are the ritual, yung mga usok ng insenso. Huwag nyo nang gawin yan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Even your worship service. Kung pista ng bagong buwan, araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis ako nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at iba pang mga kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin lang manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. You're worshiping God and yet you're killing people, dishonoring your parents. Linisin ninyo ang inyong mga sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasama ninyo inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran. Pairalin ang katarungan. Tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Come now, let us reason together. Siguro alam niyo yung text na yan. It's in this context. Hali kayo at tayo magpaliwanagan. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, they shall be white as snow. Kayo'y aking papuputiin. Though they are red like crimson, kahit anong pula ng inyong kasalanan, ito'y magiging parang yelo o bulak. God wants a service na talagang taimtim, Lord. Ito po si EJ, itong nasa harap nyo. Walang barong, this is me. Will you forgive me? That is the kind of worship God wants. Ang lesson po sa atin, napakarami, ngunit higit sa lahat, ikaw na bilang Kristiyano, you must know the book. Okay? You must know the book. Sapagkat lalansihin tayo ng kalaban, kahit yung mga masasabi mong tunay na Kristiyano, nalilin lang. Sapagkat hindi nila alam gamitin at sunurin ang banal na kasulatan na ibinigay sa atin bilang gabay ng tunay na pagsampalataya sa Panginoon. Tayo po'y magtapos ng panalangin. Panginoon, napakahirap pong isummarize nitong napaka-importanting mensaheng ito. Ngunit sana, Panginoon, kahit medyo nag-overtime kami, sana po'y natuto kami na pahalagahan ang babala na laganap ang pagkukunwari ng mga maling guro. Sana hindi po kami mapabilang dito sa ginagawa ni Satanas. Maawa ka sa aming bayan, Panginoon. Sa kahirapan namin, napakarami pang mapanlinlang na espiritong lumalaganap. Pero sana magsimula kami sa aming buhay na maging totoo kaming mananampalataya sa pamamagitan ng pagkukumpisal ng bawat isa kami magagamit mo. Kung saan man laganap ang kasinungalingan, ang aming buhay, kahit anong aba, ay maaari mong gamitin upang maglaganap ng katotohanan. Use us, Lord, as a small church. Salamat, Panginoon, sa aming natutuhan. Hindi namin alam kung paano mo ito gagamitin. Ngunit natutuwa kami, Panginoon, na napakalinaw ng katuruan ng Panginoon. Patawarin mo kami kung minsan ay ginagamit namin ang iyong salita upang aming pagtakpan ng aming kasalanan. Turuan mo kami na maging honest at maging sincere sa aming worship sa inyo. Salamat sa aking mga kapatid, sa kanilang matiyagang pakikinig. Kayo na pong bahala sa aming mga narinig. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.